So, dito po magi-start na po tayo kung paano naman po mag-bid, no? Ayan. So, dito sa ating browser, ayan, i-search lang natin yung Pag-ibig Foreclosed. So, sa mga wala pong computer or laptop, wag po kayong mag-aalala kasi pwede nyo po itong gawin sa inyong mga cellphone. Okay, so dito po lalabas sa pinakauna yung online Pag-ibig, yung online public auction. Ayan, i-click lang po natin dito. And then dito po ay makikita po natin yung create buyer ID. So sa mga wala pa pong buyer ID, gumawa po muna kayo ng buyer ID. And kung naghahanap naman po kayo ng tutorial kung paano po gumawa ng buyer ID, meron po akong na-upload dito po sa ating channel. And naka-add na rin po dito sa ating playlist kung paano gumawa ng buyer ID. Ayan, so pwede nyo po siyang panoorin kung medyo po nahihirapan po kayong sundan yung process po or procedure po kung paano po gumawa. So, i-click lang po natin dito po sa may gilid, click lang po natin itong ating basket. And then, sa mga meron na pong buyer ID, ang buyer ID po natin ay makukuha po natin sa atin pong mga email. Ayan, so from our email, i-copy-paste nyo lang po ang inyong mga buyer's ID. And then, i-click, lagay lang po natin dito, click natin yung proceed. Tapos, meron po tayong marireceive po na one-time PIN sa ating mga registered cellphone number. Ayan, so kapag meron na tayong OTP, ayan, tignan lang po natin ang ating mga cellphone. Kunin po natin yung OTP and then i-type po natin dito sa ating ayan, sa ating computer. Okay, so mag-proceed na po tayo. So, dito po, ayan, pag meron na po tayong tawag dito, bidder's ID. Pag naka-login na tayo, click lang po natin yung add property. And then, babalik po tayo sa page na to, no? Tapos, i-click lang po natin ito pong list of properties for sale or scroll down lang po natin. So, pipili na po tayo ngayon kung saan po natin gustong place ng ating bid or sa lugar po kung saan natin gustong makabili ng property. So, for example po, titingin po ako dito sa Region 3, ayan, Bulacan. So, ayan. Ito po yung mga properties na available dito sa Pandi, Bulacan. Ayan. So, meron po tayo ditong first auction. Ayan. So, ibig sabihin po niyan, ito pong mga nasa first auction, kung meron pong mga nagbibid na hindi po nila nakuha sa first auction, sa mga susunod po na auction, maililipat po sa second auction. Tapos, halimbawa po, may mga nagbid na naman po at hindi na naman po ulit nila nakuha, mapupunta na po yan sa negotiated sale. So, ano nga ba po ang pagkakaiba nitong mga to? So, kapag po wala na pong pag po ang property hindi po nabili sa first and second auction, mapupunta na po yan sa negotiated sale. So, sa first auction and second auction po natin, dito po ay kailangan po natin magbayad ng 5% ng ano po, ng presyo po ng property na nakuha natin. So, kung meron po kayong prepared na budget para po sa down payment, at least 5% po ng presyo ng property, pwede po tayong place ng auction dito sa ating first and second auction. Pero kung wala naman tayong pambayad ng 5% ng property, mas okay po kung dito po tayo sa mga negotiated sale pipili. So kami po, based po sa aming own experience, ang napili po namin na property ay nasa negotiated sale. Pero okay naman po yung property na nakuha namin and ngayon ay natitirahan naman na po namin siya. Okay? So kung place po tayo ng bahay under sa negotiated sale, ayan, pwede niyo pong panoorin yung pinakaunang video po na nagawa ko at nandun po lahat ng detalye kung ano po ba yung mga dapat ninyong i-consider or mga dapat ninyong malaman bago po tayo mag-place ng ating mga offer or bago tayo pumili ng bahay na gusto natin. So, for example po, itong property na to, ayan, ito po siya nakalagay. So, ito po ay nasa Region 3, Province of Bulacan at nasa Municipality ng Pandi. Ito po ay nasa Willow Bend. Ito pong Willow Bend na to ay nasa subdivision. So, mostly naman po yung mga property po ni Pag-ibig, kadalasan po ay mga subdivision. Ayan, so ito po ay sa Willow Bend, nakalagay po dito unoccupied. Pero I do advise
na kapag po magpe-place po kayo ng offer or magbibid po kayo ng bahay, mas maganda po bago po kayo magbid ay bisitahin niyo po muna. Kasi meron pong minsan ay nakalagay po sa listing, unoccupied, pero pag pinuntahan po natin yung bahay, eh meron pong nakatira. Okay, so ito po ay unoccupied. Ang lot area po niya ay 37 square meter ay opo, ito po ang lot area niya ay 37 square meters, kabuuan po ng buong area. At ang floor area or yung mismong bahay po na nakatayo ay nasa 18 square meters. Ayan, so ang presyo po niya ay 210,750. I-click po natin yung view details para po makita natin. So dito po ay maiba-browse naman po natin yung picture, ayan. So, kung meron pong makikita kayo na arrow diyan, arrow dito, pwede pong i-click 'yan at ito po yung itsura ng property, ano. Ayan, so mas maganda po talaga kung pupuntahan niyo po siya ng personal para po sigurado po kayo. So, dito po sa baba nakalagay po yung, detalye po ng property. So, property location, yung exact address ay nakalagay po dito. Property type po niya ay quadruplex, lot area is 37 square meter, ang floor area is 18 square meters. Nakalagay po dito unoccupied, pero based po sa picture parang meron pong nakatira. So, mas maganda po talaga kung pupuntahan niyo muna. Kasi meron pong nangyayari na kapag po occupied yung lugar, at nanalo po kayo sa bidding, yung mga nakatira po ay ayaw pong umalis. So, 'pag po gano'n na matitigas po ang ulo ng mga nakatira, kailangan niyo pa pong magpa-abogado. So, mas maganda po talaga puntahan niyo muna at kung wala pong nakatira, unoccupied, saka po kayo mag-bid. Okay, so ang inspection date nito is, January 23, 2026. Ang appraisal date niya is April 1, 2025. So, ito po yung pinaka-latest na inspection niya, 'no. So, ibig sabihin po latest po itong picture na 'to, ayan. January 23, 2026. Ayan. So, ito po ay nasa negotiated sale na property number, nakalagay po diyan. Dito po ay makikita po natin yung duration of acceptance ng offer. 'Pag nakalagay po dito May 25, ang date po ngayon ginagawa ko 'tong video na 'to ay May 22. So, ibig sabihin hindi ko pa po siya puwedeng bid. So, ibig sabihin niyan kapag po nakita niyo na ganito at May 22, so ibig sabihin may 2 araw pa po kayo para bisitahin po yung property. So, mas maganda po puntahan niyo po siya. So, dito po ay nakalagay din kung kailan i-o-open yung offer. So, June 2, for example, June 2 niyo po malalaman kung sino po ang nanalo sa bid or kung malalaman niyo po diyan kung panalo po kayo sa bid. Ngayon po, minsan po may nangyayari na yung winner ay hindi po kaagad na i-a-announce sa mismong date po na nakalagay dito. So, kung alam niyo naman po sa sarili ninyo na nag-place po kayo ng offer sa dates po na 'to, May 25 hanggang May 29 at ang opening ng offers po ay June 2. I-check niyo po 'yan araw-araw, June 2, June 3, June 4, June 5, ayan, hanggang sa lumabas na po yung resulta kung ano po ang ranking ninyo. Ayan, so ang required na gross monthly income kung sumasahod po kayo ng 3,707.5 buwan-buwan or mas malaki pa, ayan, may chance po kayong mabili itong property na 'to, okey? So dito wala pa siyang nakalagay na details 'no, so maghahanap po tayo dito ng property na puwede po nating i-place ng bid. So ito po kasi ay wala pang nakalagay, kasi May 25 to 29 pa natin siya puwedeng i-place ng bid. So, hanap tayo ng property. So, ganun lang po siya 'no, kung paano po mag-place ng, property. So, ito po, ayan nakakita tayo. Ayan, ito po ay nasa first auction. So, ito po ay May 18 hanggang May 22. So, ngayon po ay May 22, 2026. So, kapag po ang property ay hindi pa open for bidding, wala pa pong nakalagay diyan, ayan. Kapag naman po ang property ay open po for bidding, ayan, may nakalagay po dito na submit offer. So, iki-click lang po natin dito yung submit offer, ayan. So, ayan nakalagay po dito yung details natin, ayan, type of bidder, individual. Ayan, yung property po ng bahay, ang duration po ng acceptance. Ayan, eto po. Ang opening po ng bid offer nito is May 25. So, magmula po May 25 onwards, i-check po natin yan araw-araw kung pang ilan po tayo sa ranking ng winner.
So, ang lot area is 37 square meters, floor area is 27 square meters. Ang minimum bid price po niya is 677,100. Ayan. So, kapag po sa first auction and second auction po, madalas po yan walang discount. Pero kapag po sa ano po, pag first auction po, madalas walang discount. Kapag sa second auction and sa negotiated sale po, may discount na siya. Kapag sa second auction, medyo maliit yung discount. And then sa pag napunta na po siya sa negotiated sale, dun po yung pinakamalaking discount sa negotiated sale po talaga. Ayan, so dito po, bid offer. Ayan, so medyo maganda po yung area, no? So dito po, kapag po magsasubmit po tayo ng bid offer, siguro po, mas okay po talaga na pagbisitahin natin yung property. And then kung alam po natin na maganda yung property and gustong-gusto nyo talaga, okay lang po yun na medyo lakihan nyo po yung offer. Pero i-assess nyo din po kung kumbaga sulit po ba yung presyo na i-offer ninyo dun sa may property. Ayan, for example po, ito po ay 677,100. Halimbawa po, magbibid po tayo dito ng 1 million. Ayan. Okay po ba? Or sulit po ba yung 1 million sa presyo dun sa may property po ng lupa? So, for example na lang po, um, magbibid po tayo dito ng, for example, kasi for video purposes lang naman po. For example po, magbibid po ako dito ng 678,000. 1,999. Ayan. Kapag magbibid po kayo, lagi po kayong maglalagay ng mga butal, yung mga 689, ganyan, 0.69, ganyan, or 68, 67, ganyan. 0.98, ayan. Nirara-type lang po natin yung bid offer. Mas maganda po kung may mga butal-butal para mas may chance po kayong manalo. Ayan, present occupant is no, former owner, no. Ayan. So, mode of payment po, pwede po tayong mamili dito. Kapag po babayaran natin siya ng cash, kailangan po natin siyang mabayaran within 30 days po, no, kapag naibigay na po sa atin yung deed of conditional sale. And then sa short term naman po, pwede tayong magbayad ng within 1 year, ayan, or 12 months. Kapag naman po sa long term tayo, pwede na po tayong mamili dyan. Pwede pong 15 years, pwede pong 20, pwede pong 25 years, pwedeng 30 years, ayan po. So, for example po, sa long term, ayan, ito na rin po yung mga list of requirements. I-click nyo lang po yan, makikita nyo na po yung list of requirements. Pero gagawa pa rin po ako ng separate na videos nito para po ma-explain ko kung saan or kung kanino nyo po kukunin yung ibang requirements. Ayan, so ang term po natin, for example, ay 30 years. So, eto po yung sinasabi ko na 5%, no, ng net selling price. Makikita nyo naman na po dito kaagad. So, ang net selling price, ibig sabihin po kasi ng net selling price, ito na po talaga yung magiging presyo ng lupa at bahay. So, ibig sabihin po, kung nilagay niyo po dyan 1 million or 2 million, yun na po talaga yung presyo nung bahay. Kapag po nanalo kayo, hindi na po yun mababawasan. Yun na po yung, kung ano po yung presyo na binid ninyo at nanalo po kayo, nag-rank 1 kayo, yun na po yung presyo na babayaran ninyo kay Pag-ibig. So, for example, net selling price po nito is 678,999.98. Ayan. Ito po yung kailangan po natin ihulog na down payment kay Pag-ibig, 33,950 pesos. Ayan, ang required monthly gross income naman natin ay dapat nasa 11,347.67 or higit pa ang ating sahod. Ayan, so i-click po natin yung proceed. Ayan, so sa pag-click naman po natin ng proceed, ayan, nakalagay naman po dito yung disclaimer po nila. Ayan, we hereby agree to the following. Ang pagbili po ng property na to ay as is, where is basis. Ibig sabihin po kung ano po yung itsura, kung ano yung pintura, kung nasira, kung may nakatira, kung walang nakatira. As is, where is basis po. Ayan, kung halimbawa po, ayan, ito sa number 2, we shall be responsible for the ejectment of the illegal occupants of the properties. Ayan, and payment of unpaid fees, dues, and utility bills pertaining to the properties. Ayan, ito na po yung sinasabi ko kanina. Kaya po mas maganda po kung
bago po tayo mag-submit ng offer natin or bago tayo mag-bid ay puntahan po natin yung bahay kung may nakatira o wala. Kasi po kung meron pong nakatira, ayan, kayo na po ang bahalang magpaalis sa kanila. Yung iba po ay nag-aabogado kung talagang ayaw umalis ng ano, ng mga nakatira, yung iba naman po ay nagpapabarangay. So, kayo na lang po ang bahalang magpaalis doon sa mga occupants. Sila po ay illegal occupants na kahit na po sila ay dating nakatira, ibig sabihin po kasi niyan kaya napunta sa auction yung bahay nila ay hindi po sila nakakapagbayad. Ayan, so kung meron naman po silang utang, halimbawa po sa kuryente, sa tubig at kayo na po ang bagong may-ari ng bahay, kayo na po ang magbabayad nun. So nakaano po yun sa as is where is basis, ayan. So number 3 is hold Pag-ibig Fund, free, harmless from liabilities of whatever kind and nature arising out of ayan na po, ito na po yung sinasabi ko, ito rin po yun yung sa number 2. Kayo na po ang bahalang magpaalis po sa nakatira, ayan. Pag-ibig Fund has no commitment and makes no guarantee to approve the offer as it is understood to be subject to final approval by Pag-ibig Fund's approving authority. So, ayan. So, nakadepende pa po kay Pag-ibig kung kayo po ang magra-rank number 1. Ayan. Should my our offer be declared as the winning bid, we commit to pay the Pag-ibig Fund the required bid bond down payment stated above within 5 working days from the date of receipt of the declaration. So, ito po kasi yon yung sa may number 5 po natin. Once po kasi na kayo po ang nag-rank number 1, um, kailangan nyo pong, kailangan nyo na pong bayaran yung reservation fee na 5, na na meron po siyang reservation fee na 1,000 pesos and yun po yung bid bond, ayan, reservation fee ng 1,000 pesos and then yung down payment po ay kailangan niyo na din pong bayaran within 5 working days. Once na na-declare po kayo na kayo po ang, highest bidder or rank 1. So, in case we fail to comply with my or our chosen mode of payment or ayan. So, halimbawa po, ayan, hindi po kayo nakapagbayad ng reservation fee, ayan, and down payment, yung mga pang-process, ganyan, within 5 working days, pwede po kayong maging blacklisted po dito po sa online auction ni Pag-ibig. Ayan. And then, dito naman po sa number 7, ayan, lahat po ng mga documents ay kayo pong bidder po ang magbabayad, ayan. Any notification posted on the Pag-ibig Fund, ayan. So, meron din po siyang invitation to bids, ayan. So, ayan. So, i-click lang po natin 'to and then, are you sure you want to proceed? I-click na po natin dito and yes, added successfully. Ayan. So, dito kapag na-add 'di ba naka-add na po yung property. Once na naka-add na po yung property, ayan, edit, ayan. Pwede pa po natin 'tong i-edit. Ayan. Pwede pa natin 'tong i-edit 'no? Ayan. Pero so, ayan, pwede pa po natin siyang i-edit or pwede pa po natin siyang tanggalin. Kasi nasa ano pa naman po natin siya, naka-add to cart pa. For example po, final na po yon. Ayan. For example po, okay na po kayo sa bidding price ninyo na 678,000 at may panghulog naman na po kayo dito sa ating bid bond or down payment. Ayan. I-click lang po natin ito. Ayan, ilagyan lang po natin check to. And then, i-click po natin yung submit. Tapos makaka-receive po tayo ng OTP, lalagay lang natin yung OTP natin eh. Ayan. So, once na nakapag-submit na tayo ng offer, makalalagay na po dito, you have successfully submitted your bid offer. Ayan. So, may marireceive po tayo na message na galing po kay Pag-ibig Fund. Ayan. Na nakapag-submit po kayo ng bid ninyo. So, ayun, take note na lang din po na kapag nag-bid kayo sa negotiated sale, hindi nyo po kailangan magbayad ng 5% na bid bond. Ang babayaran nyo lang po ay 1,000 pesos na reservation fee within 5 days.
So, gagawa naman po ako ng video kung paano niyo po malalaman kung kayo po ang nanalo sa bidding, kung kayo po ang magiging highest rank, kasama po ng mga requirements na kakailanganin niyo at kung saan niyo po siya banda kukunin. So, yun lang for today's video. Sana nakatulong po sa inyo 'tong video na 'to and wag na wag niyo pong kakalimutan mag-subscribe para po makapag-upload pa po ako ng mas marami pang video. So, yun lang. Bye!